para doon sa mga... Hey guys, good evening. Coach Ian here. So welcome again to one of our podcast sessions. Pero for tonight, we're going to teach you how to get clients on LinkedIn. So paano ba yung mag-prospecting? Sino dito? Taas nga ng kamay. Like sino dito meron na sa inyong LinkedIn accounts? Can you raise your hands? Taas nyo nga yung kamay nyo. Sige, binaba ko muna yung kamay nyo, taas nyo lang uli. Ayan, okay. Ayan na, yung may LinkedIn accounts na. Ayan, madami-dami na rin, di ba? Like we have, okay. Pero para sa akin, enough lang yan na number. Guys, sino dito ang naniniwala mas madaling kumuha ng leads ng clients sa LinkedIn? Can you raise your hands? Yes, bakit guys? Kapag LinkedIn, alam nyo ba pag LinkedIn, puro professionals ang nandun. Puro mga companies. Puro mga professionals. Yung mga HR na hinahanap nyo, gusto nyo mag-apply, andun sila. Yung mga business owners na hinahanap nyo, andun sila. Yung mga CEO na hinahanap nyo, andun sila. CEO, founders, startup businesses, yan sila. Wala pong scam sa LinkedIn Coach. Siguro meron pa ring 5% I would say, pero majority ng nasa LinkedIn, totoo talaga sila. Okay? Masarap kumbaga mag-prospecting sa LinkedIn if you just know how. That's why I've invited dalawang natin dito, kasamahan natin sa community kasi eto si John Del, yung isa sa speaker natin, si John Del, you can see him. Nag-DM, sabi niya, Coach, alam mo, bumabaha siya ng mga invitations with clients, yung mga ganyan. Si Mary naman, she's got a background for 5 years at DM setting. At the same time, it's easy peasy for her to get clients as well using LinkedIn. At lalong na-enhance pa yon nung nag-optimize siya ng profile niya. Doon pa yon talagang lalo. Guys, optimize profile plus right messaging, ganon kadali kumuha ng clients. Nagigets nyo ba? And that's why they're here, both of them. I-share nila sa atin yung techniques. Okay? So, yun lang yan. I'm gonna be asking them. I'll start with Mary. Mary, like for 2 minutes, can you, hindi, kwento ka muna ng background mo so they do have an idea for 2 minutes. After that, it's gonna be John Del. Okay? Uh, So, kwento ka lang muna sa kanila. Go ahead. yeah. Good evening, guys. Okay, so I started working in a BPO as a customer service representative, and then I transitioned to another career, work at home. So I started as social media marketer, an appointment setter, and then I started working from different companies, industries, and campaigns as well. So 5 years ang haba nun. So, minsan sabay-sabay kong tinatrabaho kasi I'm a freelancer. So, medyo gamay ko na maghanap ng leads, 'yan, gumawa ng accounts. So, my favorite, LinkedIn. So, nandiyan lahat. So, kung magagawa niyo rin kasi ang layo nung previous experience ko from customer service representative, then napunta ako, aralin niyo lang kasi inaral ko talaga 'yan. So madali lang naman, eh, kung iintindihin niyo lang maigi, pag-aaralan niyo lang maigi, madali lang talaga, as in madali. So gano'n lang muna, coach. Yeah, Oh, there you go. Thanks, Mary. So, let's yeah, go with well, John then. Yes, anong experience mo? What do you do? Tapos, yeah, so gaano ka nakatagal nagpo-prospecting sa LinkedIn or what? Go ahead. Hi guys, good evening. Medyo kinakabahan ako ngayon. Kasi first time ko talaga 'to ma-invite sa ganito 'no. So first and foremost, hindi po talaga ako matagal sa sa freelancing. Ano po ako, parang si Francis, ako former seaman po ako 'no. 6 years akong nasa sa barko, 'yun ang experience ko talaga. And then nitong 2023, nag-apply ako sa BPO. Tapos sabi ko try ko lang, baka makalusot ako, baka makalusot yung English ko. So, luckily natanggap naman ako. Tapos after 8 months, nag-decide ako pumasok dito sa freelancing kasi
wala mag-aalaga dun sa anak ko. So, work from home, napakalaking advantage nito talaga. As far as, yung sa, i-discuss naman talaga namin mamaya, yung technique talaga sa pagpo-prospecting. Guys, wala talagang mahirap, no? Walang mahirap gawin pag tama yung mindset. Galing yung kay ano, galing yung kay Coach Ian. Kasi lagi kong ina-apply yan sa basta pag may gagawin ka lang, lagi mong isipin na madali lang kasi pag inisip mo na madali, talagang madali. Pag inisip mo mahirap, mahirap. Yun lang, simple as that. Thank you. Yun. Bumabalik doon sa ano no, sa usapang mindset kasi totoo 'yun, guys. Like if you think you can, then you will. Parang ganon. Pag nasa isip mo na kaya mo, totoo. But if you think you won't, pag if you, 'di ba? Pag sinabi mong mahihirapan ka, talagang mahihirapan ka. Okay? So that's it, guys. Now, usapang LinkedIn na tayo. Okay? Mary, can you tell me gaano ka nakatagal? Like, hindi, alam ko, how many years now, like, or how many months now na parang feeling mo madaling kumuha ng prospect sa LinkedIn? Kasi I started, nung nag-start ako pag appointment setter, that's the time na gumawa na ako ng LinkedIn. So, medyo eager talaga ako. Hanggang na-restrict yung account ko. Masyado akong excited. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko, paano, ganito. Hanap lang ako ng hanap ng leads. Go lang ako ng go na without knowing. Madali ang ma-restrict ang account sa LinkedIn. So, ituturo ko rin sa inyo paano tatagal yung account nyo. So, been working 2018, I guess, and up to now. 6 years, 'di ba? Mm, Turning mm. 6. Oh, okay. Sige, Yes. sige. Thanks, Mary. How about you, John Del? Gaano ka nakatagal sa LinkedIn? Or like, possible yun ha? Like, guys, minsan yung LinkedIn mo, 3 years na, 5 years na. Pero, what if 2 months ka palang active na ginagawa mo yung LinkedIn? Di ba? Yung ganun na case. How Mm. about you, John Del? Gaano mo nakatagal yung LinkedIn account mo? And gaano ka na ngayon na yung, like, you've been applying prospecting skills? Well, yung LinkedIn account ko parang hindi ako nagkakamali, mag-o-1 year pa lang yun, eh. Or Okay. 1 year na. Tapos hindi ko talaga yung ginagamit dati, Coach, eh. Hindi ko yung ginagamit. Ngayon meron akong na-attenan na training din na free lang, tinuro niya kung paano mag-prospecting dun. Sabi ko, pero hindi pa optimized. Dun ko pa naano sa'yo na mag-optimize, 'di ba? Sa'yo ko pa Mm. naano yun, eh. So Same. hindi pa siya hindi pa optimized tapos nagpo-prospect na rin ako, nagko-connects ako pero limited, 'di ba? Limited kasi nga Mm. sinabi rin na mare-restrict nga. So siguro 2 months maximum nagpo-prospecting ako dun. Pero alam mo, Coach, yan ako, eh, parang hindi ko masyadong binubugbog yung sarili ko sa ano kasi nga 'di ba nakita mo hindi ko kayang i-handle yung tatlo kasi nag-reach out tatlo, 'di ba? Yung yung tatlo na yun talagang hinire ako. Kaso pinili ko lang yung dalawa. Kasi yun lang talaga, dalawa ko kaya. Tapos nag-base din ako sa offer. 'Pag sa tingin ko, "Uy, weekly, convenient, makakasahod ako weekly," dun ako sa weekly. Panalo yun. Yes, weekly. Okay, Dun ako. sige, sige. So yun, bale 2 months pa lang, 2 months. Okay, there you go. 2 months yung isa naman 6 years. So ang maganda nito, guys, meron tayong veterano at meron tayong newbie sa paggamit ng LinkedIn. Nakikita nyo ba? Pero wala yan sa tagal mo sa paggamit ng LinkedIn. Nagkakatalo yan, totoo yon. It's your mindset, tsaka yung outreach na ginagawa mo. Mary, na-mention mo, di ba? Let's start yung Mm. magtatanong tayo sa iyo ngayon. Kasi sabi mo, paano ma-restrict? Ang pagkakaalam ko kasi sa LinkedIn, sa totoo, hindi ako nagre-reach out pa ngayon sa LinkedIn. Hindi nga ako maano pa eh, yung tawag dito, naghahanap ng prospect, ganyan na part. Pero, let me ask you this. Kumbaga, Mhm. iba ang pagkakaalam ko, you can correct me if I'm wrong, lalo na pag beginners ka pa sa LinkedIn, hanggang 100 connects ka lang a week for now. Tama, hindi? 100 connects lang. Hindi ko Tama, hindi? binubugbog. Yeah, hindi ko, Ah, pero ako hindi ko binubugbog sa everyday ad. No. okay, okay. Kasi No. nga,
maganda yung sinabi mo na Mm. tawag dito, hindi mo binubugbog na yung nagbibilang ka. Uy, basta 100 ang limit ko per week. Kasi pag inano mo yung 100 per week, parang ang 15 a day lang pwede mong i-connect guys. Mm. Pero si Mary, meron yan siya, di ba yung sa message mo sa akin, Coach, merong technique niyan na makakapag-send ka ng message sa kanila na Mm. hindi kailangan ng connects. Kasi guys, ganito yan para gets nyo yung LinkedIn. Di ba sa Facebook, kahit hindi tayo friends, pwede kagad ako mag-send ng message. Tama, hindi? Do you agree? Pag Facebook, pwede ako mag-send sa'yo ng DM kahit hindi tayo friends. Pero pag marami ka ring send ng message pero hindi tayo friends, 'di ba doon ka na marirestrict na Facebook na huy, teka lang, ba't spammer ka? Send ka ng DMs Pero sa LinkedIn kapag hindi tayo friends, hindi kasi friends ang tawag nila doon sa LinkedIn Connect. connects. Okay? Kapag hindi tayo connects, hindi ka muna makakapag-send. So ano ang technique? O doon na tayo magsisimula kay Mary, then kay Doon agad. John Del tayo kagad. Yes, kumbaga, ano yung technique na ginagawa mo ngayon, Mary? For example, una, para hindi ka ma-restrict. For example, and then number two, yun na ngang, di ba, alam ko na mention mo, dun, coach, dun talaga ako sa comments, yung gano'n na part. Then I allow them to mag-post din dun sa ko, yung mga gano'n na case. And then yung mga nagre-reply, di ba, yung mga gano'n, pwede ka nang Yeah. mag-send sa kanila ng message. Go ahead, kwentuhan mo nga kami ng ganyan. Paano ba yung process na yan? Kasi hindi rin namin alam yan. Mm. Sige. Okay, so for the LinkedIn, magkaiba talaga siya sa Facebook. Sa Facebook kasi once na na-restrict ka, gawa ka agad, pwede, di ba? So sa LinkedIn, hindi pa pwede yung ganun, na pag na-restrict yung account mo, na-disabled yung account mo, makakagawa ka agad. Kasi si LinkedIn, nade-detect niya yung IP address mo. Okay, makakagawa ka ngayon, pero in a few hours or the next day, asahan mo marirestrict ang account mo. Kasi alam nila yung IP address. So the best thing to create your LinkedIn account, punta kayo sa ibang location. Use a different gadget or use VPN. a different, you can use VPN kasi pero hindi naman lahat marunong gumamit ng VPN, hindi nila alam yan. So punta ka sa ibang place na merong internet, doon ka gumamit, doon ka mag-create ng LinkedIn mo. So, wag ka munang eager maghanap ng prospects. Okay. So, tapusin mo muna, ayusin mo muna yung profile mo kasi pagdududahan ka ni LinkedIn na spammer ka. So, ayusin mo muna, wag ka muna mag-add. So, once, kasi meron niyang parang graph na kailangan kumpletuhin mo yung laman ng profile mo Skills, education, experiences, mga ganon. So, tapusin mo muna yon. And then, pahinga. Pahinga mo yung account mo. The next day, dagdag ka. Ayusin mo na naman siya. And then the next day, pag okay na siya, mag-add ka lang 1 or 2. Dun muna, ganun muna. So, suggest ko lang, never use yung LinkedIn as your dummy account. Kasi, once na na-restrict yan, hindi mo na mababawi kasi ang kanilang pag-verify, hihingan kanila ng ID. So kung ano yung name mo sa ID, yun ang gagamitin mo sa LinkedIn mo. Para pag na-restrict ka, nagpa-verify siya, meron kang magagamit na ID na to prove na ikaw talaga yun. So, ganun yun. And then, yung location doon. Di ba, minsan pwede mong palitan ng US. Ako dati, pinapalitan ko US. Binalik ko sa Philippines. Baka magka-problema ako pag hiningan ako ng ID Okay. So, nakagawa ka na, okay na yung profile mo, na-optimize mo na siya, add ka ng 1. Eto lang, wag na wag kang mag-a-add ng friends mo, relatives mo. Kasi ang lalabas dyan sa, parang sa Facebook, may mga suggestions. Kamag-anak mo lalabas, friends mo, na hindi mo naman mapapakinabangan. Na pag in case na naghanap ka ng prospects, saan na yung prospects ko? Puro kamag-anak ko to, puro friends ko. Useless, di ba? So, may iba nag-a-add sa akin, advice ko, sabi ko, sorry, hindi ako nag-a-accept ng friends.
or from the Philippines. Kasi ayokong natatabunan yung mga magiging prospect ko. So, Coach, explain ko kasi baka nako-confuse sila, no? Mm. Explain ko si clients, who is client, what is campaign, and what is leads or prospects. Kasi baka nalilito sila eh. So si client, iyan yung magha-hire sa inyo. So once na hinire kayo ni client, magkakaroon siya ng campaign. Meaning, campaign is the project. Project yan ng client nyo na tatabahuhin nyo. So, may project na si client, yun yung campaign. Ngayon, yung leads or yung prospects, yun yung mga hahanapin yung tao na o-offeran nyo ng service ni client. Okay, so Okay. kasi baka nalilito sila eh. Okay. Hindi, Mary, question. May prepare ka bang PowerPoint presentation? Wala naman. Baka kailangan mo tuturuan kita mag-screen share. Pero pag hindi, that's okay. O guys, ang term niya, kapag sinabing campaign, hindi, client, ang client, yun yung mag-hire sa'yo. Yan yung magbibigay sa'yo ng sweldo. Di ba? Pagkatapos, magli-lead generation ka. Hahanap ka ng, Hanap. kunwari, prospect ni client. Yung mga, di ba? Tama ba? Yun yung sa ano mo, 'di ba? Yes. Yun yung sa term ni Okay. Mary. Okay. Yes, kasi let's say, may client ako from real estate. So, may campaign siya or project niya. Ang hanap niya, maghanap ng mga real estate agents na gustong lumipat ng company sa ibang company na real estate. So, hahanap ka ng mga leads or prospects, let's say real estate broker, realtors, agents, sales representative, yan ng real estate. Yun yung mga target mo na hahanapin mong tao para offeran mo ng service na pinapatabaho ni client sa inyo. Yun. Alam mo bang pareho kayo ni John Del sa real estate din yung, di ba Matagal John ako Del? sa real estate. John Yeah. Del, di ba real estate ka rin ngayon? Yes, sa real Yeah. estate po. Real Halo-halo estate kasi. acquisition. Real Yes. Ano yung sa'yo, John Del? Kwento ka nga. Sige, sige. Thanks, Maria. Ang ganda ng input nun, guys. Are you learning from Mary? Are you learning from Mary? Yes. Ayan. So, yun siya. Sige, John Del, kwento mo nga yung sa'yo naman. Ano yung style mo sa prospecting mo naman na case? Pwede Like, ako paano mo ginagawa? Okay, coach. Pwede ako mag-share screen Share screen lang ako para Sige, meron silang bro. idea. Hindi, Oh, maganda. Go ahead. Sige, share saglit screen lang. ka. Okay, saglit lang. Entire screen din, bro, Okay, entire screen. How Tapos about now? i-close mo lang yung yung video mo na Peppa Pig. Joke lang. Hindi. Sige, joke lang. Ganun may kids eh. Ayan, sige, share Meron. screen. Ayan, okay na. Sige. O, ayan Okay. na, yung linkin mo. Nakikita na namin, bro. So, nandito ako sa LinkedIn ngayon, guys. So, Yes. yan. Medyo mabagal yung net ko, sorry No, Pero that's okay. ito yung LinkedIn account ko, guys. Bago pa lang yan. Tinan mo, ilan pa lang yung tinan mo yung impressions 91, 17. Pero tumaas siya kasi nung wala to, zero talaga yan as in. Tapos, pag pumunta ka sa profile ko, makikita mo, ayan siya, 'di ba? Ano siya, yung tawag nito, optimize. So, talagang kumbaga naka-indicate talaga diyan, pangalan mo, email mo, ano yung services mo. Kaso ito, binago ko to kahapon ata eh. Mastering the art of PPC kasi gusto ko naman Google Ads. Google Ads na ako, naghanap ako sa Google Ads. So, paano ba ako maghanap ng client? Madali lang, guys. Tingnan niyo Ang ginagawa ko para ma-filter out ko kung sino yung target. Kailangan talaga bago kayo maghanap ng client, alam niyo na kung ano yung kung sino, ano yung target niyo, ano yung niche, ano talaga yung service na i-offer niyo, no? Tapos yung client, yung target persona, ganito gagawin niyo. For example, ako real estate ako. Hanap ako ng investor. No? Gagawin ko, ano yung industry, yung position na hinahanap niyo. Tapos may option siya sa dulo kung CEO ba siya or investor ba siya
or owner ba siya? Like for example, sa akin roofing, halimbawa roofing, 'di ba? Cold calling yung ano ko eh. So, roofing plus CEO plus owner. Enter. So, saglit lang. Parang wala atang space yun eh. Wala ata siyang space. So, plus... Ito natutunan ko lang to talaga. Powerful din to. Natutunan ko lang din. So, ayan na. Naglabasan na sila, di ba? Naglabasan na sila yung mga... kumbaga connected siya dun sa sinearch ko na ano, nasa roofing sila industry oh. Meron silang message option, meron din silang connect. Tapos kung gusto niyo siyang i-filter out pa talaga yung talagang specific na lugar, pupunta kayo sa location. Location. So dito people is ano niyo muna yung people, and then may lalabas siyang location. Ayan. So kung gusto niyo United States, i-click niyo lang siya tapos show result. Ayan. So, pag ganito kasi sa message, hindi ako direkta talaga nagme-message eh. Kailangan yung doon talaga ako sa connects. Hindi ko alam kay Miss Maria, pero ta-try ko siyang i-ano, halimbawa lang Mhm. para makita nila live tayo. So, nakaano kasi ako guys, naka-premium ako yung free. Tapos sinetup ko lang yung ano ko, yung alarm na bago mag 1 month, ika-cancel ko yung subscription ko para hindi ako ma-charge. Gano'n, para magamit ko yung ano, yung premium. At least mas ano yun, mas advanced ka na makakapaghanap ng client. So ganito, ang gagawin mo lang siya, use ka ng AI, writing assistant. Introduce yourself. Ayan na, meron ka ng ano. Tapos, network invitation, lalagay mo lang dito, nakuha ko to kay ano eh, kay Coach Ian. Got a question about your service. Dun sa Google Ads na training natin, di ba? Yun lang Yes. yun. Tapos i-send nyo lang yan. Hindi kayo guys marirestrict kasi ang alam niya, client din kayo na mag-aano ng service nila. Hindi ka nagpi-pitch ng ano mo, ng tawag nito, ng service mo, Service. 'di ba? I-send mo lang 'yan. Oh, send if you haven't already, be sure to review. Okay, hindi na ako mag-aano. So send na. Maghihintay lang ako ng reply niyan. That for sure. Tapos ang gagawin ko, pwede ko siyang i-follow. Pupunta ako sa profile niya. Tingnan ko. Pero kung gusto niyo guys, reverse. Check niyo muna yung profile kung legit tapos tsaka na kayo mag-ano, kasi Send. kung hindi kayo naka-premium guys, hindi kayo makaka-send ng message tapos yung connects, hindi kayo maka-connects kayo pero limited nga. Parang alam ko 10 connects lang ako per day eh, yung nakaano pa Yeah. ako. So yan, kita nyo naman, i-stock nyo muna siya. Tapos meron pang isang way na para hindi talaga kayo tawag nito, ma-restrict, 'di ba? Mag-i-stop na ako ng sharing muna kasi naglalag ako eh. Sorry coach. Okay lang. Sige, sige. Para guys hindi kayo ma-restrict, ang gagawin nyo, magko-comment, mag-share, magre-react lang kayo sa mga post kahit hate na hate nyo yung sorry sorry kahit hate nyo, kahit talagang siyempre client nyo yun, di ba? Magiging client nyo sila future. Ang gagawin nyo, hi, ang ganda nung nakaka-relate ako dun sa post mo. Tapos like ka, wag naman yung talagang OA na OA. Pagka like mo ngayon, bukas na naman, magko-comment ka naman or mag-heart ka naman. Para kasi minsan kasi ano yan sila eh, makukulitan sila. Sino ba 'to? Bakit laging 'to nag-aano sa akin? Maintriga sila. Ang gagawin nila, no choice, magme-message sa'yo, "Hoy, ano bang services mo? Ano bang ano mo, bakit kasi nakikita kita nano-notify ako, eh." So, i-che-check nila yung profile mo, "Uy, optimize, ito pala siya, real estate din pala siya." So, magtatanong na siya ngayon, "Ano yung service mo? Magkano yung rate mo?"
Kasi minsan, sabi nga ni coach, hindi na sila happy doon sa services na provide nung na-hire nila ngayon. So susubukan nila ngayon ikaw. Depende sa negotiation mo, pwedeng mag-trial or panoorin niyo yung baka mayroon si coach na ano nito sa AI. Panoorin niyo yung YouTube video ni coach. Ando dun kasi lahat na sa AI. Yun din lang ina-apply ko pagdating sa negotiation tapos pag gusto niyo ng contract, Gemini lang. Si Gemini, meron mga package doon. Pag hindi kayo confident magbigay ng rate, may package doon. Panoorin niyo kay Coach Ian. So yun na, balik tayo doon. Pagkatapos doon sa prospecting, 'di ba, magko-comment ka, magla-like ka, hanggang sa hanggang sa makukulitan na sila, mag-message yan sa'yo, walang sala eh. Tapos sasabihin niya sa'yo, magkano yung offer, magkano yung ano yung services, magkano yung rate. Doon na, simula na yung conversation niyo, 'di ba? Ganun lang sa akin. Paulit-ulit ko lang ginagawa, tapos minsan tinitweak ko ng konti pag hindi siya nagwo-work, panibagong strategy na naman. Basta ganun lang siya, guys. Sabi nga ni Ma'am Mary kanina, aaralin mo lang talaga hanggang sa makuha mo na yung ano, yung tamang timpla. Alam mo na, paulit-ulit lang. Correct. Ang galing. Thanks, John Del, thanks for sharing that one kasi mas makaka-relate. Maganda na yung kwento mo, pinakita mo pa kung paano gawin sa LinkedIn. Guys, nakita nyo ba, mapa Facebook or mapa LinkedIn, nagagamit talaga yung keywords, Guys, kailangan marunong ka gumamit ng keywords. Marunong kang gumamit ng search bar. Yun talaga yun. Okay? Now, salamat doon, John Del, feeling ko magagamit yun lahat ng lahat. Let's go now Yes. with Mary. Mary, Okay. paano yung style mo? Ang style mo, hindi connects ang labanan mo. Do you have a premium account now o wala? Wala. But I can Okay. send email. Yan, Hindi pero free. eto ngayon, would you be able to share your screen? Di ba ang Okay. technique mo is nagjo-join ka ng mga groups and then Yes. nagko-comment ka. Tapos, Mhm. dahil nagko-comment ka, pwede ka na makapag-in-mail sa kanila. Tama, hindi? Is that it? Tama. Yeah. Okay, that's it. O Okay. guys, tingnan nyo ha. It's all about, kumbaga, showing up. Uulitin ko ha. Siyempre, hindi ka magkakaroon ng client, nag expect ka. Alam mo yun, meron kang store, nagtayo ka ng restaurant. nag expect ka ba pupunta lang kagad sila sa'yo? Hindi. Siyempre, hindi. 'Di ba sabi nila kapag business daw, tatlo lang daw yan yung tatlong L lang daw yan pag business. Location, location, location. Tama, hindi. Pero sa totoo, kahit may location ka, ikaw ang may pinakamasarap. Ikaw ang may pinakamasarap na tawag dito na parang recipe or menu, 'di ba? Na cuisine, 'di ba? Pero kung hindi ka marunong mag-market ng product or service mo, hindi pa rin sila pupunta sa restaurant mo. Nagegets nyo ba? So yung tinuturo sa inyo ni John Del, pati ni Mary, okay, Marie ba or Mary? How should I Mari. say it? Oh, Mary, Mari. di ba? Oo. Kasi pag US Mary talaga yan, guys, even when they pronounce the name. Pati kay Mary, Yung guys, accent. kailangan, yes. So, kailangan, nag-outreach ka. Yung kanina ginawa ni John Del, di ba? Nag-type siya. Parang, di ba, yung parang roofing plus CEO plus owner, o di ibibigay sa iyo ngayon ni LinkedIn yung mga profile na yon. Tapos United States, pinindot pa niya yung location. O di yan na, nasa harap mo na yung prospect mo. There's Guys, yes, si Mary ngayon, papakita niya sa inyo yung technique. If you can share your screen, Mary, mhm. pakita mo sa LinkedIn ngayon kung paano ka naman nag-outreach, paano ka kumukuha ng prospect. Sige Ah, nga, titingnan namin. Okay. Okay. So, nakikita nyo guys? Nakikita Hello. namin, ayan, nakikita Yeah. na namin. Yes, yes, we Okay. do. So, Ayan. na-optimize na siya. Ayan. Kumpleto na lahat yan. Okay. So, pag maghahanap kayo ng prospects, ganito ginagawa. Eto ngayon, for example, scenario na to, anong hinahanap Mm. mong trabaho? Pwede mo bang DM setter, kunwari, DM Yeah. setter sila, naghahanap sila ng client. Kasi karamihan dito DM setters. For example lang muna to Mhm. Pero next yung ituturo sa inyo, kahit anong, let's say, kunwari,
virtual assistant. Pero ngayon, DM setter muna. Papakita sa inyo ni Mary. Go ahead. So, I am looking for coach, anong ano gusto niyo? Gusto mong mag-apply B2B? as Ah, ano? B2B DM setter or DM appointment setter. DM appointment set. O paano? Hindi, sige lang kung ano yung Hindi, kasi style mo, ang ano yung flow prospects, mo. sa paghanap ng prospects kasi, Client, sa'kin, client muna. Paano maghanap ah, ng client? Paano ka okey. naghahanap ng client? Let's say, mortgage broker, Okay. okey. So, 'yan muna. Oh, ay, wait lang, nagla-lag. Saan Hmm, ka nga ngayon, Mary? Like you're in Antipolo, Antipolo. Okay. yeah. Bumabagal na 'to, dati naman hindi ganito. Wait lang guys. Sige lang. That's okay. Yes, umulan lang, kaganto na. Okay, so mortgage broker. Ay, coach, sorry. Sorry No, guys. no, that's okay. That's okay. All right. Or my suggestion ako, Mary. Would you Hmm, be okay? Si hmm. John Del ang mag-share ng screen sa LinkedIn. Iga-guide mo lang siya anong gagawin. Okay. John Sige, Del, sige, kasi sige. mabilis ang internet ni John Del eh. Pwede ba Okay. yon, John Del? Sige, you Okay, stop let's do presenting. this. Pindutin mo yung stop presenting. Let's do this. Ayan. Sige. Tapos si John Del na linkin na. Kunwari, si Coach Mary magtuturo, di ba? Si Hmm. Mary, i-coach niya si Sige. John Del paano Okay, sige. mag-search. Sige, Sige, sige. sige, sige, sige. Okay, so are you guys seeing my screen? Yes, we do. We can see it. Okay, thank you. So let's go ahead. Miss Marie, Mary. Yeah, kahit ano. Okay, so sa mortgage muna. Insurance broker. Oh, Insurance insurance broker. broker. Okay, hit enter. Enter. Yes. Okay, and then Ano to, Go Mary? to Naghahanap ka ng client or prospect ni client? prospects ni client. Prospect ni client. Okay, sige. Okay. So go to services. services. Okay, Okay. Yan. Guys, if you're listening, eto ngayon, kunwari, hinire ka ng isang client, DM setter ka. Mhm. Hahanap ka ng prospect sa LinkedIn, magli-lead generation ka. This is what you do. Yung pinapakita ngayon ni Mary tsaka ni John Del. Okay. Okay? So So insurance broker. So location. location. Okay, So mamili ka. US or Pwedeng Canada. US, Canada. Let's say ang target location nyo, US and Canada. So check US mo and yung Canada. dalawa. All right. Click mo. So yan din yun, di ba? Pero mas makakapag-send ka ng email diyan. Meaning, kung hindi ka makapag-send ng Connects. connects or message dun sa kanina, yung just ano lang, just searching lang, dito makagagawa mo. Ang nagturo sa akin yan, yung client kong Breton. Ayun oh. Okay, guys, ulitin ko Yung normal search na approach na ginagawa nyo, ang option nyo lang is connects. Hindi ka pwedeng makapag-send ng message. Pero pag Mm, ganito yung way, gantong klase ang style nyo maghanap ng prospect, kapag meron ng word na nakalagay na message, ibig sabihin, pwede ka na kagad sa kanila mag-send ng message. Tama, hindi. Kahit mm, hindi kayo connects nito kahit hindi kayo mm, magkaibigan. Pero I don't know din kung iba ang view ni Mary kaysa kay John Del kasi premium mm. account kasi itong kay John Del eh. So nakikita ni John Oo. Del. Si John Del pwede kasi kagad mag-send ng message. Tama ba? Pero sa iyo, Mary, dahil sa free account ka, ano ang nakikita Mm. mo dyan? In-mail ang nakalagay o may message din na makikita nila? Meron ding message, pero sa side nila merong sales knob or premium.
'Di ba merong Okay. yellow? Ito, Okay. to. Click mo tong message. At yung Okay. may premium, yung may ayan. May So, premium po. Ito po isa. ay naka-premium ka pala. Oh, naka-premium kasi to si John Del eh. Kaya Oo nga in-explain ko, pala, eh. ganyan ba yung view na makikita mo, Mary, sa free account? Kasi kay Oo, John Del nga yeah. premium to eh. So, ganyan din. 'Pag merong yellow logo sa side, Ito. meaning naka-premium 'yan or naka-sales na sila, 'di ba? Sales So, navigator kung or naka-premium premium. sila, pwede ka bang Merong mag-send sa kanila logo. o hindi? Puwede. Merong account na puwede kang mag-send, merong account na hindi ka puwedeng mag-send. Pero Okay. more on puwede kang mag-send. O di masarap yun, guys. Yeah. Pag nagigets niyo yung sinasabi nila, pwede kang mag-send. Ibig sabihin, pwede ka mag-DM. Yung Puwede first ka. message lang. Ano ang typical mo na message sa kanila, Mary? Yung unang DM mo sa kanila. Nagpi-pitch ka na ba kagad? Nag-o-offer ng service? Or Kasi what do you do? yeah, Ang turo normally sa inyo ng kasi, client mo? Mm. kasi yung 'pag freelancer ka, normally pitch ka na agad. So, Okay. puwede mo muna siyang daanin na, "Hi, how are you? I came across to your account and see that you're from real estate industry." Gano'n muna, no? So, do you have any, let's say, paano ba 'to? Yung isa kasi ganito, eh. Do you have, uh, nalimutan ko na. Yung parang, makikipag-ano ka muna, rapport ka muna, 'di ba? Gano'n yun, eh, kakamustahin mo muna tapos, siyempre kailangan mag-reply, eh. 'Pag Correct, nag-reply correct. sa'yo, 'pag nag-reply sa'yo, keme-keme regarding sa business nila, "Oh, how's your business? Is it running good right now?" Gano'n. And then 'pag nag-reply sa'yo, saka namin pinapasok yung first script namin. Correct. Parang doon ka na magpi-pitch, di ba? Small talk Kasi muna. kasi Correct. may iba ring mga prospect, ayaw nila ng maha mag yung mahabang usapan. Parang Okay. tanong, sagot. Kasi Mary, busy yan Mary. sila, eh, wala silang Yes, time yes. halos, Thank eh. you. Hindi, guys. Yung ina-explain ni Mary kasi, ganito, guys. Eto kapag gets nyo na, meron kasing apat na klase na personality ng tao. Hindi lang isa. What works for you, yung sa isang prospect, may not work with the other. Tama, hindi, guys? Guys, merong apat na personality yung tao. Hindi lang isa. Kaya minsan yung script mo hindi gumagana sa kanya kasi iba yung personality niya. Pero let me explain now, guys. Totoo to pag gets nyo lang. Ako meron akong training na ginawa niyan months ago guys. Yung mga red na personality, sige nga, type nyo nga dyan red. Yung red personality or dominant, sila yung mga taong parang ganito, hey, cut to the chase. Ano yung gusto mong sabihin sa akin? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Merong ganon. Pero meron totoong ganon. Na kumbaga, sa simula pa lang, i-pitch mo na. Kasi typically, sila yung mga CEO, sila yung mga owner. Kasi nga, wala silang time para makipag-replyan sa'yo ng matagal. Tama, hindi? Tama, hindi? Kung marunong kang mag-gauge ng personality ng tao, yun yung mga red na personality, guys. Totoo. Yung parang hey, I saw your ang ganda ng post mo Pero minsan sasabihin niya, teka lang, ano ba yung purpose mo? Huwag ka ma-offend kasi yun lang talaga yung personality nila. Hey, ano ba yung gusto mong mangyari? Kasi wala akong time para makipag-replyan sa'yo ng matagal. Parang ganon. Pag nag-gets nyo lang kasi iba-iba nga yung personality. They're dominant, mga boss to sila, CEO to sila. They don't have time to accommodate with you mahabang yung convo na ganyan. Gets hindi? Yan yung mga red na personality. Pero kay John Del din kanina, bro, can you share your screen again? Nakita ko yung opening spiel mo maganda. Nakita ko rin yon. Yung kay Mary din, Mary, would you be okay like i-share mo yung kunwari dalawa or tatlong klase na opening spiel mo? Kahit after the training na i-share natin like in a Google Doc, for example, yung mga opening spiel mo para mag-start ng conversation. Tama, hindi? Kasi meron ding style na magsisend ka muna ng isa,
Tapos pag nag-reply na, dun ka na mag-first pitch or dun ka na, pwede rin ganon. Kasi if it works, okay din yon. Pero malalaman mo yun sa reply nila eh. Hindi, ano yung purpose mo? Pag gano'n na yung mga tanong nila or like cut to the chase, ibig sabihin nun, gusto kagad nila, sabihin mo sa akin yung reason. Ba't ka nakikipag-reach out sa akin? Tama, hindi. John Del, can you share your screen? Di ba yung parang may auto-generated ka na, yung magsisend ka kanina ng message? Gusto ko yung Meron. opening spiel mo. Maganda yung sa AI. no, O, di ba yung sa AI? Nakita ko yon yung kanina yung sa roofing. Shix, okay yung ano niya, yung opening AI kasi spiel. yun eh. Ayan, Writing, pindutin mo. Tingnan mo tapos ha. Premium introduce account to, yourself, guys. tapos Introduce introduce yourself. yourself. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Babasahin Lagay. natin ha. Ibe-breakdown natin. Hi, I hope your week is going well. I'm John Del. I came across your profile and noticed that we are both connected with Ivan Vega. Naghahanap siya. Kanina kasi iba yung kanina. I saw your ganto. Ang ganda ng ano mo ha. Yung parang sa business mo something. Pero iba din yung opening spiel. AI na to guys sa Matic. Anong AI to? Yung navigator ba to? Or sa Sales LinkedIn nav. to? Sa sales nav to Oh, eh. Sales Navigator. Guys, Sales Navigator, yan yung sa LinkedIn na ano. Hmm. Matic na, meron na silang AI na naano na yung opening spiel. Matic yun ha, may writing assistant. Kanina Pero, kasi, naalala mo yung sa roofing bro, iba din yung opening spiel nun. Naalala ko ng konti. Anyway, recorded naman to. Pwede tong yes po. balikan natin mamaya. Dun sa Sabi ko, mga oh, ano, sorry coach, sorry to cut you off. Dun sa mga nagda-doubt kung paano talaga yung intro, madali lang eh. Kasi, di ba meron tayong ChatGPT, Gemini. Tinuro lang dito sa akin to ni Coach Ian eh. Kapag talagang ligaw kayo, punta kayo kay ChatGPT or Gemini. Ita-type nyo lang doon, kung ano yung ano kung, kung ano yung, halimbawa, ano service nyo, halimbawa Google Ads Manager or DM Setter. Act like a DM Setter for 5 years and I want you to create a connection message in LinkedIn. Lalabas yun. Pag lumabas na yun, recorded naman to, pag lumabas na yun, gagawin nyo, please make it short and simple, sounds friendly. Lalabas din yun dun. Tapos kung hindi pa kayo kung hindi pa kayo satisfied. satisfied, lagyan nyo pa ng Make it shorter or yan, longer. make it shorter, longer, tapos sounds customer service, ganon. Ang galing. Yun na yun. Tapos, ano talaga, natatawa na lang ako. Kasi kay Coach Ian talaga yun. Kaya pag ginagawa ko, minsan nag-work, sinesend ko agad ang DM, Coach, tinan mo, in-apply ko. Ito guys kapag nagbigay ng assignment, ito lang, pag may assignment, gawin nyo agad. Kasi 1% every day, tapos 100 day mong ginawa, 100% din. Di ba? Tama? Yun lang. Correct. So, ibig sabihin, in a matter of 3 months, in a matter of 3 months and 10 days, di ba kung 1% everyday ina-apply mo lang yung skills, ibig sabihin, nag-improve ka na ng 100%. Yun lang naman yun yung ano dun eh. Kapag gets nyo na ang AI guys, yung sa Gemini or mga chat GPT, kaya yung minsan pag may nagtatanong sa akin, wag kayo ma-offend ha, totoo to. Pag minsan may nagtatanong sa akin, anong sinasagot ko sa inyo? 'Di ba sabi ko, punta ka kay ChatGPT or Gemini. Ayokong ibigay sa inyo direct ang sagot kasi kayang ibigay kagad sa inyo ni Gemini. Nagigets nyo? Gamitin nyo ang Gemini lang or ChatGPT. Itanong nyo lang doon. Coach, hindi ko alam yung itatanong. Itagalog mo. Minsan ganun eh. May idea ka, pero hindi mo kayang sabihin mo, paano to ganito gawin to gawin? DM setter ako, may kukontakin ako sa LinkedIn. Gawan mo nga ako ng ano, ganyan. Itagalog mo muna. Tapos sabihin mo, yung answer mo, gawin mong English Yun lang. English na ang isasagot ng Gemini or ChatGPT. Nagigets ka nun, guys. Gamitin mo lang talaga yung ChatGPT or Gemini. Kung sabi ko nga sa inyo kung alam niyo gamitin yung AI, magiging mas best friend yung pato kaysa sa cellphone. Kasi ang daming skills na kaya, ang daming task na kayang gawin ng ChatGPT or Gemini kung marunong ka lang gumamit. Okay? Kahit hindi ka tech savvy, pero kailangang simulan mo. Paano nga ba to? 'Di ba pag naririnig niyo yung prompt o wag kayong magulat kapag may laging binabanggit na prompt. Dati kasi pag sa Word, 'di ba yung sa Word, Microsoft Word, kapag prompt yun yung nagblink-blink, 'di ba prompt ang tawag doon? O yung prompt mo, yung ganon. Ngayon eto yung prompt, ibig sabihin ng prompt,
yun yung itatype mo. 'Di ba? Yun lang yun sa ChatGPT. Kailangan magaling yung prompt mo. Yung uutusan mo lang yung ChatGPT. Sige nga, ganito gawin. Wala silang choice. Magko-command ka lang sa kanila. Give me 10 best opening para sa LinkedIn. Meron akong kakausapin nasa roofing industry. Yun lang lagi po. Ha? So what else, Mary? Meron ka pa bang ma-share sa kanila na ibang technique? Yung parang like paano magjo-join ng groups? Pwede mo bang i-instruct si John Del doon? John Del, can you share your screen? Tapos tuturuan tayo ni Mary mag-join ng mga groups, for example. Pagkatapos, magko-comment ka kunwari. 'Di ba 'yun din 'yan, Mary? Kasi ito ang ginagawa natin pang free account to, guys, ha. Kasi wala kang premium account, wala kang pangbayad doon sa monthly sa LinkedIn. Anong gagawin mo? Sige, save ko yung Sige, sige, sige. Pero coach, sorry Oh, sige, sige, sorry to sige. cut you off again. Yun nga, kung wala kang pambayad sa premium, i-take niyo yung yung advantage, yung privilege na nag-o-offer si LinkedIn ng yung free na premium na account. Mag-a-alarm lang kayo, trial, may trial si Maricar, sabi ni Maricar. Yung trial na 30 days, mag-alarm lang kayo para hindi kayo ma-charge kasi medyo malaki. Parang Hindi, nakita ko, guys. mahal. Yes, bigyan ko na kayo ng tip din. Hindi, si Coach Ian, magaling din ako mag-subscribe. Hindi, yung mga 30 days trial. Pero meron akong technique niyan. Hindi ko nag-inaantay yung parang like 1 week or bago matapos. Kasi ganito yan ang free trial. Pag alam niyo yung concept ng free trial, mag-register ka ngayon, after 24 hours, i-cancel mo na. Alam mo kung bakit? Totoo to. Para hindi mo natatandaan ng baka, di ba, baka sumobra ka, matcha-charge ka. After 24 hours, i-cancel mo na. Bakit? Kasi tutuloy pa rin yung service mo ng 30 days. Gets nyo na, guys? Yun yung technique ng free trial. Para nagamit mo ng 30 days yung feature na yon. What if yung 30 days na yon nakakuha ka ng 3 o 4 na clients? Kahit isa nga lang eh. Can you imagine, pinag-practicean mo lang free trial, nakakuha ka ng isang client? Tama hindi? Tama hindi? Yun yung gawin mo. Coach, Yes, go ahead, Mary. normally 'pag meron ka namang client, pinapagamit nila yung account nila sa'yo. Correct, correct. Yeah, kasi Pinapagamit gano'n ang nila. ginawa sa akin, eh. Yung account niya, binigay niya sa akin yung account niya, yung password niya, and then yun, dun ako naghahanap ng prospect sa kanyang account. So, akala ng mga prospect, ang kausap niya mismong may-ari, hindi pala, ako pala yun. Yes. Oh, guys, kasi ito, para to sa mga inbound na profile. Kunwari, inbound DM setter ka, Mm, talagang ang gamit nyo, account ni client. Account ni client ang gamit nyo. For example, paggagamit. yes, yung client ko, di ba, remember yung client ko na yung fitness coach? I have access sa lahat. Mm, Calendly, Instagram, mm. LinkedIn. Totoo, lahat ng mga Facebook, meron akong access. Pati sa VPN, meron akong access lahat nun. Binigay yun ni client. Kumbaga, kasi gamit mo yung account nila eh. Oo. Kaya magagamit mo whatever tools ni client, sa'yo yun. Pwede mong gamitin yun prospecting. Pero Yeah. syempre, gagamitin mo lang yun para din sa prospect ni client. Kasi pag ginagamit mo yun, nagpro-prospecting ka ng ibang client kasi Ay, hindi libre, puwede. makikita niya yung mga searches na inaano mo, teka lang, ba't iba na tong sinesearch niya? O di ba? Kailangan mga prospect lang din niya. Ginagamit mo yon para maghanap ng client. Di ba? Para kay a prospect para sa current client niyo. Okay? So May that's one it. time nga, coach 'no, hindi siya naka-premium. Sabi ko, paano tayo makakahanap ng mas maraming prospect? Mag-premium ka. Sabi ko, mag-sales navigator tayo, mas more filtered ang makukuha ko doong mga prospect. O yun, Ayun, oh. nag-premium siya. Sa totoo, hindi. Tingnan ko nga kung magkano yung rate ng Sales Navigator ngayon ng LinkedIn. Hindi ko rin alam eh. Never ko pa rin trinay yung yung Sales Navigator na kumbaga magkano yung pricing nila. Kasi
if yung kayang ibigay nila na ano, makakakuha ka talaga ng client, like for example, monthly, why not? Kahit kung $20 lang naman, $79. 30. Magkano? Magkano? $79 a month ang 29? Eh, mura. 79. 79. Hindi ko alam dito, Mm. hindi ko nakikita. Pero, sandali tinitingnan ko lang, 50, in mail, 50 per month. Hindi, wala yung view pricing. Sinisilip ko lang yung pricing ngayon I need to log in pa. Mamaya na nga. Pero that's it. Gawin nyo, take advantage of the premium. 4K to 5K pesos. Okay, take advantage of the premium. Bakit? You have 30 days free trial. Pero bigay mo yung best mo. In 1 month, makakuha ako ng client. Makakuha ako ng prospect. Pero sa totoo, kung 2.4 lang siya a month sa Philippine peso, aba, sulit pa rin yun sa akin. I'm not kidding. Kasi kung kaya akong bigyan niya ng isang client each month, ay wala na. Make sense, guys? Totoo. Pero syempre, tama yung sinabi ni Mary, i-require mo yan sa client mo. Sa Mm-mm. client mo yan na requirement, hindi sa'yo. Lalo na pag hinire ka na. Okay? What else, Mary? Yung balik tayong kay John Del. Kunwari, Okay. ipapa-join mo si John Del sa groups or Sa group. community. Tapos Yeah. magko-comment ka. No, once na naka-join ka na sa isang group sa LinkedIn, let's say real estate, meron ka na bang na join na group? Jandel? Sa ano lang ako, Miss Mary, sa Facebook lang kasi ako nagjo-join ng mga ano. Sa Tapos, LinkedIn, mm-mm. sa LinkedIn wala. So sa LinkedIn kasi, once na naka-join ka na sa group, in-accept ka na, tingnan mo lahat ng group members. Pag kinlik mo yun, pwede ka nang makapag-send ng message sa kanila without waiting na i-accept ka nila. Okay, okay. guys. Ulitin ko wala kang premium account, libreng Wala. account to. Nag-join ka ng group, in-accept ka sa group, Yes. silipin mo yung lahat ng members na yon, pwede ka na ngayong mag-message sa kanila. Nagigets nyo ba, guys? Isa-isahin nyo yan sila. Yun na, kasi member ka ng group eh. Pero para mas lalong makilala ka nila at entertain ka nila, kasi nasa loob ka na ng group, anong gawin mo? Mag-value post ka, guys. Mag-post ka ng something na ma-appreciate ka nila. Uy, si ano to si Mary, nakita ko to, nag-post kanina. Uy, si Mary, nag-like pala to dun sa post ko dun sa group na yon. Nagigets niya, guys? Minsan nga, greet pa, happy birthday. Congrats. Yes. Nakiki-congrats ka, correct. Like, minsan, guys, na-close deal ko or, oy, meron ako, nag-launching kami or we did something, mag-congrats ka. Cheerleader ka ngayon. Tama ba? Yes. So, paano maghahanap ng groups, Mary? For example? Type mo real estate. Sige, And then, John Del. Real estate muna. Example. O yan. Tapos, click mo. yan. Tapos, location ulit. No, Hindi na. may groups. Groups. Ayan, sa left side. Ayan, okay, groups. So, ayan lahat yung groups. Join ka lang. Okay. At kapag nakapasok ka na, pwede ka na mag-message. Tama, hindi? Pwede na. Isa-isahin mo na lang lahat ng members. And then, click mo yung, let's say, may isa kang kinlik doon. Pwede ka makapag-send agad ng message sa kanila. Nakikita nyo to, guys? Can you imagine? Alam nyo bang ako nakatingin ngayon? Nakikita mo 147,000 members, 240,000 members. Yeah. Alam mo bang nasa mind ko ngayon, kaching-kaching kagad, prospect kagad. Hindi nga, I'm not kidding tumatakbo kagad yung mind ko. Pero syempre, kung may 156,000 yan na members, i-filter ko lang yung mga taga-US o yung UK, o Australia. For example, syempre, kumbaga hindi mo pipiliin yung mga countries na nasa third world who can't afford you, kumbaga. Kasi ang hinahanap mo, premium clients. Nagigets nyo ba? Pero sa mind ko kagad, kaching-kaching kagad yan. I'm not kidding. Yan na yan. Tapos pag pumasok ako dyan, pwede na ako mag-reach out sa kanila.
Yes. Tapos, obserbahan ko sino yung mahilig mag-comment at mag-like. Bakit, coach? Kasi sila yung active. Yun yung clue ko, yun yung palatandaan Mm. ko. Etong mga taong to, sila yung active. Sila yung i-reach out ko. Kasi kahit 156,000 yan, wala kang time para i-filter. Sino ba dito dapat kong i-reach out? Sino yung dapat kong i-DM? Eh ano naman to sila? Nagigets nyo ba, guys? Hindi yung 156 na yan active lahat sa LinkedIn. Ang clue ko dyan, sino yung mga nagko-comment or nagla-like. Yan yung laging active sa LinkedIn. O di meron ka ng mga prospect, pwede ka nang mag-DM sa kanila. Ano ba yung service na ina-offer mo? Okay ba yon? Ako, natutuwa ako ngayon sa session natin na to. Ang dami kong natututunan. Oo. Kay Mary tsaka kay John Del. Anything else? Yun pala yung technique, ano? So, paano para Mm. hindi ma-restrict, Mary? Meron ka pa bang ibang Mm. technique na ituturo? Naalala ko yung sinabi mo kanina na, okay, like parang, di ba, nag-create ka ng account mo ngayon, Mm. tapos make sure nasa Philippines ka, dapat original name ang gamit mo, guys, ha? Hindi pwedeng parang ano lang, yung Dami. parang dami account. Kailangan totoo mong pangalan. Sa totoo, ako nga hindi pa verified yung account ko sa LinkedIn eh, pero marami ring nagme-message sa akin. Kasi depende sa profile mo, promise. Would you believe me? Ito naman BPO naman yung offer sa akin noon kasi yung mga dati kasi, 'di ba? Pero ang titindi ng mga offer nila, 66 digit. Sila nagre-reach Mm. out sa akin. Sila nagre-reach out sa akin. Mm. Tapos 6 digit yung offer nila na sweldo sa akin. Sabi ko, okay din pala tong LinkedIn, ano, yung ganun na case. So, make sure it's your real name, optimize Yes. siya. Tapos, panoorin nyo to paulit-ulit, itong training na to. Meron pa isa Yes, no. yes. Sige. So kung kailangan mong mas maraming prospects. So bitin yung isang LinkedIn account mo. Meron kasi iba nagbebenta ng LinkedIn. So meron kung may kakilala kayo na hindi na masyadong ginagamit yung account niya, pwedeng bilhin nyo or hiramin or hingin. Kasi ako, meron akong isang ginagamit pang LinkedIn. Binigay sa akin ng dating kasamahan ko kasi hindi na siya nagma-market. So, ginagamit ko yon pero hindi ko name. Name na niya. Kasi hindi ko pwedeng palitan ng Paano pangalan yun? eh. Hindi ko Yes, pwedeng correct. So, palitan ng pangalan. So, binigay niya sa akin yung email, yung login account niya, password. Ginagamit ko yon pang market. So, kunyari, ako siya, pangalan lang ang iba. Ako yun, pero iba yung tapos, pangalan ipapasa ko. mo lang kay Mari. Tama, hindi. Parang siya for prospecting lang. Pero, i-endorse Ginagamit mo ko kay siya. Mari. Okay. Pero Kasi paano yan? sa I-hire ka niya. endorsement namin, hindi, kasi sa Oh, sige, endorsement sige. namin, meron dong nakalagay na marketer's name, profile name. So nalalaman ng nung company na ako yung nag-market. Kasi nandun yung ang marketer's name eh. Ako yun eh. Yun ang kinukuha nila kasi minsan gumagamit kami ng dami account. Okay. So, Ayun. So, there you go. So, binigay sa akin ng friend ko, ako gumagamit. Meron one time, merong nag-hire sa akin doon. Sabi ko, paano ba to? Hindi ako si Sherry. Ina-hire niya ko. Directly sabi niya, kesa nagmamarket daw ako sa kanya, kunin na lang daw niya ako. Yan, isa rin yan diyan din kayo makakakuha ng, ng client nyo. So, pag nag-work kayo, merong time na itong si prospects nyo, imbis na nakafocus siya doon sa ino-offer nyo, biglang sasabihin sa'yo, o-operan ka, can you work with me? Ganon. So, ang sabi ko, inopera niya ako, mag-work ako sa kanya. Sabi ko, patay, hindi ako si Sherry. Sabi ko gano'n. Sabi ko, paano ba ito gagawin ko? Paano yun? Tinanggap mo ba? Tinanggap mo ba? Pinagtapat ko sa kanya. Sinabi ko talaga sa kanya. Sabi ko, okay, can we transfer on this account? Because I'm using my friend's account.
for some reason na lang. Wala akong binigay na reason. Sabi ko, but this is real me. This is my name and you can check my profile. May real LinkedIn account. Ganun na lang. Mabait Hindi, naman. pero Okay, I understand, sabi sa akin. and Mahirap. you got the client. That's the Mm. pero okay. Pero guys, pero are you learning right now yung mga tinuturo nila Mary, nila John Del? Okay. John Del and Mary, let me ask you this now kasi we just have a limited time. Mm-mm. Meron pa ba kayong additional na pwedeng ituro sa kanila? For example, like meron pang mas detail na gusto nyong ituro? Kasi the reason I'm asking this, kasi it's possible we can have a part 2 na training. Kung meron pa kayong gustong ituro, kumbaga in general para sa group, yung mga ganun na case. Kung meron pa kayong gustong idagdag na ituturo sa kanila ha. Pero so far sa akin, depende so kung paano yun yung nag-gets yung tinuro nila. Pero sa akin, effective yun. Yung hahanap ka lang ng client, saan ka groups na magjo-join. Guys, kahit DM setter ka ngayon at meron kang kunwari prospecting ng clients. Kasi ako ngayon, yung binigay nila na technique, itratry ko yon para sa DM setting. Ang purpose ko nito, ituturo ko sa inyo. Oo, hindi, para sa DM setting, kumbaga maghahanap ng clients para sa inyo. Okay ba yon? Pero practice din kayo. Dapat, ganun talaga yun. The fastest way to learn is i-apply nyo kagad. Ulitin ko ganun si Coach Ian eh. Pag may natutunan ako, after ng training, mamaya, after kay Coach Ali, siguro around 11 o'clock na, i-apply ko kagad yung tinuro ni John Del tsaka ni Mary. Kasi ganun talaga ako guys, promise. Kaya Yeah. mabilis akong matuto. If I were you, i-apply nyo kaagad yung natutunan nyo today. Kung hindi nyo na-gets, meron kayong na-miss na part, kasi kakarating mo lang or kailangang balikan, sige, di okay lang. Mamaya uli, sa recording na lang bukas pag pinost ko na. Pero, i-apply mo kaagad. Huwag kang dalawang isip. Promise. Sobrang dali lang kumuha ng clients. Hanggat di nyo nag-gets talaga yon, sobrang daling kumuha ng Yeah. prospect or clients. Yeah, can I butt in, Yes. Coach? Yes, go ahead. Kasi baka na-confuse yung iba kasi minsan nasa prospects na tayo. So, if you want to find your client, yung profile nyo, palitan nyo, meron dong, pag nag-ano kayo ng photo, di ba? Meron dong open for work. Okay, guys. Yes. May Yung template pwede yun eh, yung open bilog, for work. yung bilog na profile, Di ba? yung open for hiring or open for work or open Mm. for yun. Para alam kagad nila, ay gusto nitong magpa-hire. Tama hindi. Mm. Naghahanap to ng gig. Sige. Ganon kagad para pag Yeah. nakikita nila. Or, Di ba? lagi ko rin sinasabi, mag-create sila ng account sa onlinejobs.ph. Madami rin doon. Doon OLJ. ma-filter mo. Every day may lumalabas na job hiring doon. And job street. Correct. Indeed. Ay, Virtual nako. staff. Yan. Antitindin yan. Hindi, totoo yun. Yang Indeed, yung Job Street, yung OLJ, eto ka pang may LinkedIn ka, guys, bumabaha ng clients o prospect or opportunities. Kailangan mo lang mag-outreach. Kailangan mo lang Yeah. mag-optimize ng profile mo. Huwag kang ma-attach sa result. Huwag mong iisipin kung ma-hire ka o hindi. Ang goal mo Tsaka, lang, isasubmit mo lang yung application mo. Meron at merong ko-contact sa'yo. Just be prepared sa interview. tsaka Top 5, meron top dyan, 10 Coach. interviews. Yes, go ahead. Meron pa dyan, babasahin nyo yung job description. So, kung napansin nyo, meron kayong isa doon, itry nyo, applyan nyo. May isa or dalawa kayong alam. Yung iba hindi nyo alam, go, applyan nyo. Try nyo, malay nyo, di ba? Makalusot, malay nyo, mapili kayo. Siyempre, lakasan lang ng loob yan. Ganun. May, yung nag-hire sa akin one time, recently, tinanong niya ako, sabi niya, appointment setting, yan ang hinahanap namin. Proficient ka sa LinkedIn. Sabi ko, yes. Marunong ka ba ng bookkeeping? Sabi sa akin. Sabi ko,
nag-aral ako. Kaya ko pag-aralan yan, pero kahit hindi ko alam yung bookkeeping, hindi ko linya. Oh, Ang ginawa ko the next day, nag-YouTube ako paano gumamit ng QuickBooks, yung Zero, tsaka yung Zero na CRM nila. So, yeah, Zero, QuickBooks, yes. mm. So, ganun lang. Reach out lang, aral-aral. Kesa nag-scroll kayo sa Facebook nang walang katuturan, di ba? Okay. Okay, guys. I want to thank John Del and then si Miss Mary for, yeah, pinaunlakan nyo kami for tonight's event. Okay? We enjoyed, guys. May natutunan ba kayo? Can I see a big hand for everyone? Palakpakan natin si ano. Can you say thank you sa chat box? Yes, magpasalamat kayo kila John Del and Mary. Yes. Then I'll just gonna reach out to them as well kung meron pa silang gustong ituro sa inyo. Kasi depende kung meron pang additional learnings na pwede nating makuha sa kanila. And then we're going to have another session for this. Would you like that, guys? Would you like that? Sige, sige. Pero for now, appreciate namin because we need to go to another training now with Coach Ali. Tama ba? We're going to have the Pinoy Beats AI naman na training this 8:30. Pero we're very grateful sa inyong dalawa, yung learnings nyo na yan. Feeling nyo ba guys, magagamit nyo? Hindi. Maa-apply nyo ba? Hindi. Yung tinuro. I-apply nyo kagad ngayong gabi. I-apply nyo. Kasi magagamit yan. Marami kang tapos, i-post nyo. I-post nyo kagad. If ever Ito you're siya. able, yes, if ever meron kayong nakuhang clients Give o it, merong okay guys, paki-mute lang yung ano, no? Okay yeah, guys, give it to the dog. alright. Taste good na. Okay, na-mute ko na si Sheila, Lolita. Alright, oh guys, if ever meron kayong nakuhang clients, kahit na meron na lang nag-reply sa inyo or nag-offer sa inyo ng interview, can you post your small wins doon sa community natin? Bakit? Para mag-thank you kayo kay Mary, mag-thank you kayo kay John Del, na meron kayong nakuhang clients or basta nahanap niyo na yung pulso. Alam niyo yun, nagamay niyo na yung LinkedIn. Kasi yun lang talagang kailangan. Kailangan masanay ka lang. Kasi kapag nakakuha ka na ng client, alam mong yun na yun. Paulit-ulit mo lang gagawin yun. And then you already know how to get, prospecting or getting clients. Goods ba tayo dun, guys? Oo. We're going to celebrate your wins. It doesn't matter kung na-hire ka o hindi. Pero the mere fact na nag-reply sa'yo, si potential client, aba, win na yon. Kasi alam mong kasunod nun is possible Offer. na ma-hire ka na offer na yon. Okay ba yon? Pero kailangan talaga, you have to do your part. Okay? Totoo yon. Yung sabi ni Mary, lakasan ng loob. Totoo yon. Oo. Kay Nung John last Del, time, nung last time din, ano talaga, sorry coach, yung no, that's sinabi ko okay. nga kay coach, yung sabi ko kay coach na nung gabi yun siguro, madaling 2 AM nag-reach out yun sa LinkedIn. Siguro na-intriga din siya dun sa ano. Wag kayo guys, kung mas okay nga mas yung talagang exaggerated yung services niyo na ano na talagang kaya niyong i-offer kasi dun sila minsan kasi yung mga client uhaw din sila sa ano sa mga virtual assistant eh. Yung mga tamad, alam mo yun, yun lang masarap katrabaho yung mga tamad eh kasi sasabihin nila sa can you start can you start right away? Parang gano'n na walang Di ba? walang in, walang interview kaya nung sinabi ko nga kay coach na ano nag-reach out ako nung last 9 tsaka wag kayong matakot na ano na halimbawa nasa interview na sa discovery call ang diskarte dun dapat hindi sila yung nagtatanong dapat ikaw yung nagtatanong kasi ikaw yung mag-o-offer ng service. Pag sinabi nila na, okay, tell me something about yourself, simulan mo dun, pero pagkatapos nun, ikaw na yung magtatanong na, what got you, um, you know, what motivate you to find a BA? Ano yung pain points na, ano yung services, o bakit ako? Bakit ako? Kasi, doon kasi lalabas na, nakita ko kasi, ganito, kailangan ko kasi ng ganito. Pag sinabi mo, pero never ka magpa-promise na 100%. Sabi mo na lang na, yun nga, sabi nga ni coach, mas okay yung under promise,
pero excellent yung result kaysa sa overpromise tapos wala kang result. So, yun lang, lakasan niyo lang siguro yung loob niyo sa paghahanap ng client. Kasi 'pag hindi niyo siya sinubukan na puro skills lang kayo tapos wala kayong application, wala kayong client. Yun lang. So, mas maganda yung susugal kayo kahit na 50% pa lang yung skill. Sabi nga ni Miss Mary, 'pag nakita yung job description, may isa ako dito, applyan ko 'to. Kagaya kagabi, ito sa Google Ads 'to, siguro hindi na 'to related sa LinkedIn. Sa Google Ads nag-a-apply ako kagabi sa Indeed. Nakalagay dun 5 years experience. Tapos ayaw mag-go through nung application ko kasi 5 years experience. Nilagay ko, 5 years experience, bahala ka. Kung mag-send siya ng ano, ng, pag nag-send siya sa akin ng invites, doon na kami magkakatalo sa interview. Sabi ko sa kanya, to be honest, 6 months lang talaga experience ko. Kasi ayaw mag-go through nung application, nilagay ko 5 years. Pero ito, meron akong negotiation part do'n. Subukan niyo ako ng 1 week walang bayad. Set up ako ng campaign. Tingnan niyo kung ano. 'Pag hindi kayo satisfied, eh kick me out. Gano'n lang kasimple. Correct. Gano'n lang. Lakasan lang ng loob. Kumbaga gulatan lang 'yan, eh. 'Pag nagulat sila, eh di wow, bahala sila. Hired ka pa rin, bayad ka pa rin ng per month. Tapos do'n ka na makikipag-negotiate. Never ka na lang magpi-pitch ng halimbawa, gusto mo, sabi nga ni Coach Ian, 'pag may client ka na nag-offer sa'yo, um, sorry overtime na ata, pero 'pag 'pag nag-offer kayo ng ano, ng services, tapos 'wag kayong magbigay ng numbers. 'Pag nagbigay sila ng numbers na halimbawa, malay mo mas mataas yung offer nila sa ini-expect mo, so mas panalo ka do'n. So never ka magbigay ng numbers, gano'n lang. 'Pag sinabi nila, "You're hired, ito yung offer namin, accept mo na lang." Mababa o mataas, accept mo para meron ka lang experience, 'yun lang. Correct. Yan lang yan. Okay, guys. I just want to thank you again, Mary and John Del. We love all the tips you provided us. Okay? And then we're going to meet again if there's a possibility. Okay. Gagawin natin yan. Okay? Pero we're gonna jump now dun sa next meeting natin, dun sa Pinoy